Ambassador Raymond Balatbat ng Philippine Embassy sa Lebanon. Amba, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ted at DJ Chacha at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Opo. Sir, kumusta po ngayon so far ang sitwasyon diyan po sa Beirut, sa Lebanon at ano po ang pinakabago pong galaw at kilos po ng ating embahada? Well, ang sa ngayon sa Lebanon, ang mainit po ang bakbakan sa Southern Lebanon ngayon. Though the last, actually kanina lang, may mga konting pagsabog dito sa Beirut. But most of the fighting po is now in Southern Lebanon. As to ano po, yung mga bagong hakbang po ng embahada, ano po kami, we are looking at all the options available. We are looking at the best option that para po ma-repatriate na po ang ating mga kababayan dito sa Lebanon. It's either by air or sea or land or we are looking at all the options po. Opo. So far ho, wala pa rin pagbabago po sa ating alert level? Well, as we have always said, alert level 3 kami, pero we are basically acting as if it's already alert level 4, and we are doing what is necessary. Sir, how can you say that po kaya na acting as alert level 4, ibig sabihin po, you are now advising our kababayans there na mag-ano na ho talaga, maghanda na for a mandatory evacuation po? Uh, well, nakita nyo naman po ang ano nila, mga sentimento nila. Hindi naman po sila aalis. Whatever, it's been 1 year since we've started asking them to repatriate, so I don't think they will change their minds. So we are no we are advising them now, and we've had a number of we are repeatedly advising them to register para sa voluntary repatriation. Opo, opo, and opo. and well, we have a number of repatriates. So ang inaano na lang po namin dito is how we can get them home at the soonest possible time. So far po, ilan na po talaga ang nagsabi po at ready na to fly back? Oo, kung sakasakali po, ilan pong Pilipino? Ready for repatriation po, 113. Pero meron po kasing mga ang problema sa immigration po ngayon. Hindi po sila nag-i-issue ng mga clearances. But we have 115. The papers are with immigration awaiting the issuance of the exit clearance. At meron po kaming 81 na i-endorse pa sa kanila. So sa total po, mga 309 ang may gusto ng umuwi. Opo. Sir, yung pong sinasabi nyo na pag-issue po ng clearance from the Lebanese immigration, problema ho ba yun? Meron ho bang concern sila kung bakit ho sila hindi ano ho ito? Dahil sa gulo? Paano po? Well, dahil sa gulo actually, sinuspend yung issuance, and even before the gulo, even before the assassination of Yung Hezbollah leader. leader Hassan Nasrallah, mabagal po talaga ang pamamalakad sa Lebanese immigration. Usually take around 2 to 3 weeks bago ma-issue yung clearance. Ano po kasi yan, well, you all know yung economic crisis dito. Opo, opo. Yung mga, of course, yung mga government employees are paid in lira. But yun naman po, wala na pong halaga ang lira ngayon. So, just to keep a semblance of government, they only report to work for maybe twice a week.
Oh, So, ganun po kabagal talaga yung yun. So pag mismo yung mga kawani ng gobyerno sa Lebanon, kung hindi na nga pumapasok, who will process, no? The visa. The, uh, the, opo, the exit opo. visa. Okay. Wow. So, sir, masakit sa ulo itong sitwasyon po ninyo, Ambassador. Oo nga ho, may Mm, mm, well, mm. we'll do our best po. Okay. Ambassador, ano ba ang meron bang criteria o rules diyan o ano man po matatawag mo diyan para magdeklara ka na ng mandatory evacuation para ho kasi sabi ng ibang mga Pilipino hindi ho naman nababasa ko lang ho naman ito sinasabi na kasi ayaw pa mag-issue ng mandatory para obligado na yung mga employers namin pumayag kasi nga daw yung iba hindi pa pumapayag kasi hindi pa nandaw mandatory evacuation po ang mandato ng embahada. Well, sa mga employers po, they don't really care about whether level 3 or 4 yan. Okay. They want Opo. to retain their employees, of course. Hmm. They don't parang ang sinasabi nila ay sa inyo naman yan sa mga Pilipino yan, pero sa amin dito sa Lebanon okay ka pa kami. So, Okay. ang talagang gagawin po natin is we will try to idaan sa diplomasya, Opo. pakiusapan yung Opo. lawyers na Mm. pwede na nila Opo. Opo. i-release Opo. muna Opo. nila. Mm. Mm. Oo, don't say ano po 'yan that's the kafala system here in the Middle East. Bawal Opo. po 'yan na may hawak ng employer yung passport, pero Mm. 'yan po ang kinagisnan dito sa Middle Sa East. And Lebanon, then opo. Mm. pag tumakas naman po yung empleyado Mm. ay sinasampahan po 'yan usually ng police case ng theft. So mas mahihirapan po siya. Mas mahirapan po makalabas kasi nga kailangan pa rin talaga ng clearance. So, Ambassador, ayun pong binabanggit na binabalak daw ho ngayon ng DFA nga na magkaroon po ng special flights, mag-commission po ng mga eroplano para ho puntahan kayo dyan. Is it possible now sa Beirut mangyari? Well, we are studying the possibility. Mm. Kaya nga po, we are talking with the various airlines. Mm. We are looking at all possible. Yung ang tanging lumilipad lang po ngayon sa Beirut is yung Middle East Airlines, yung Lebanese carrier. Mm. So we are also going to look at that option of chartering one flight from the lines. Opo, kasi po yung binabanggit niyo na 300 plus na OFWs na kumbaga gusto na nga po makauwi, yun po isang eroplano kakasya yan, di ba na malaki, no? Opo, kasyang-kasya po yan. Kasyang-kasya po yung Opo, 300 opo. nights. Sige, how soon ano ho kaya mangyayari itong inyo pong pag-charter po ng eroplano at yung mga kaukulang permiso to land? Based on our previous experience with the Lebanese civil aviation, madali lang naman po yan. Ang problema is finding an airline and then coordinating yung pagland and pero sa civil aviation dito, I think madali na yan kasi we have already had experience with them during the pandemic repatriation. Opo. Sir, kumusta po yung ilang embahada dyan? Ano pa ho ba ang ibang mga lahi po na galing po sa ASEAN countries perhaps na may mga ano din po mga manggagawa dyan? Ano po ang kanilang alert level at sila ho ba'y nagsisibakwit na? Oo, ang mga ano dito usually ang ano dito yung Malaysian and Indonesians. Pero mas mababa po ang ano nila. Indonesians around 500 lang po 'yan. Mga Malaysians even less, mga 50. Yung Malaysians mostly married to Lebanese. Ganun din po ang Indonesians kasi ang Indonesia po bawal po ang mga workers dito. So Indonesia has started to evacuate their nationals. Pero ano rin po marami rin po sa kanila ang
they stay. They want to stay because yun nga po may mga asawa sila, may mga asawang left. They will not go. Di ho ba ang Malaysia. di ho ba ang karamihan po diyan sa mga Pilipino na manggagawa ay na domestic helper? Yes, opo. Opo, Mga 95%, 90 to 95%. Opo. So, maliban po sa mga Filipino, meron ho bang ibang lahi po na domestic helper diyan? Ay, madami po. Ethiopia. Opo. Yung mga yun, wala pa silang pagbabakwet? Ay, ano po yun? Wala pa yun. Hindi pa na-organize yung mga repatriation nila. Yung Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Ethiopians, Kenyans. Hindi pa ho sila nag-ano. Okay, opo. Sige, Po yung mga opo. Sige po. So sir, ano po ang inyong mensahe sa ating po mga kababayan? May mga, ano ho dyan, may kamag-anak, hindi ho dahil sa nakapag-asawa po ng local dyan, kung hindi po may mga kamag-anak na manggagawa dyan na ngayon po ay nababahala nga sa sitwasyon. Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Well, sinisigurado ko po sa inyo na ginagawa na ang lahat ng embahada para mapauwi kaagad itong mga kamag-anak niyo rito. We have a shelter that is operating fully and is ready to accept yung mga Filipino workers or Filipino Lebanese na nangangailangan ng shelter, and we are working as fast as we can to bring them home. Opo. Sir, ano po ang pinaka-latest na flight na maaari pong, kailan po kaya ito? Ang sa inyo pong target, ito pong chartered flight na inyo pong ino-organisa? Well, as soon as possible, but it's I cannot really say. I cannot until we get a commitment from one of the airlines na they're ready to fly in. Ang PAL ho ba nakausap nyo? Kinakausap na po namin ang PAL. Opo. Sige po. So sir, muli kami makikibalita at kami po yung nagagalak din na kayo po available today para lang ho namin mismo malaman first hand ano po ang ginagawa ng pamahalaan para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan dyan po naman sa Lebanon. Sir, God bless po. Mag-ingat po kayo. Ay, maraming pong salamat. Opo. Thank you, Ambassador. Si Ambassador Raymond Balatbat, ano po ang ating pong ambassador po dyan mismo sa Lebanon. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.